That kid is trouble, so stay away from him. Madaman niyang sabi sa akin. Kakambal ko rin ng gulo. Nakangisi kong sabi, pero hindi ka naman lumayo sa akin. You're my type of trouble. Nangingislap ang mga mata niyang pahayag. Napasingap ako ng bahagya siyang gumalaw. Sinimulan mo to, kaya ako magpapatuloy at magsasabi kung kailan tayo matatapos. Kakasimula pa lang natin, iniisip mo na kung kailan matatapos? Pilya kong komento. Wala pa kung sinabi kung kailan. Paglilinaw niya. Gusto ko lang maintindihan mo na wala nang atrasan to. Nasimulan na natin to kaya lulubos-lubosin na natin. Tulad nga ng sinabi niya ay nilubos-lubos namin ang sandaling magkasama kami. Nang matapos kami ipakaramdam ko, nakalas ang balakang ko at ramdam ko na ang hapdi ng pagkababae ko. Talo ko pa ang magdamag na nagtrabaho sa sobrang pagod. Halos hindi ko maihakbang ang mga binti nang bumalik ako sa sarili kong silid. Kahit ayoko ay inihatid pa talaga ako ni Eros. Pwede sana siyang tawagin gentleman kung hindi ko lang iniinda ang patunay ng kanyang kapusukan na walang senyales ng kahit ni katiting na kadyantalan. Halos maghapon akong nanatili sa loob ng silid ko matapos ang nangyaring bakbakan sa pagitan namin ni Eros. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Buong akala ko ay may hirapan pa ako sa gagawin kong pangaakit sa kanya. Mas may hirapan lang pala ako mag-adjust sa size niya. Pero maging iyon ay napagtagumpayan ko with flying colors. Kahit kaya ko naman lumabas para kumain sa dining area ay hindi ko nalang ginawa dahil may nakatokang katulong na naghahatid ng lunch at maging ng dinner ko plus snacks in between. Buhay prinsesa ako which is deserve ko naman matapos akong literal na warakin in a very satisfying way ng may-ari ng bahay na ito. Ayon sa katulong na napagtanungan ko ay utos daw ng Sir Eros nila na pagsilbihan ako at ibigay ang anumang kailanganin ko. Kinilig ako dahil may kasama pang pain reliever ang inihandang mga pagkain para sa akin per request ni Eros. At mukhang alam na alam niya kasalukuyan kong pinagdadaanan na kasalanan din naman niya kung tutuusin. Hindi kasi siya nagpigil at ibinuhos sa akin lahat ng gigil kaya heto at muntikan pa akong maimbalido. Pero hindi ko na naman maitatanggi na sobrang nasarapan ako kaya welcome siyang panggigilan ako anytime and anywhere. Hinintay ko sumilip si Ate Sandra o alamin kung bakit missing in action ako pero buong maghapong hindi ko nakita ang anino nito. Hula ko ay naging abala na ito matapos iyong natanggap na tawag kaninang umaga. Mas maigi na rin iyon dahil naging abala din naman kaming dalawa ng mister nito. Magpakabisi lang ito sa trabaho o anumang bagay na pinagkakaabalahan nito at ako na ang bahala sa mister nito. Aaluin ko lang para hindi na humanap ng iba. At least sa akin napunta. Ako iyong nagpapasaya, hindi iyong ibang babae na natitiyak kong pawang nakapila at nag-aabang lang ng pagkakataong mapansin ni Eros. Nag-asawa kasi si Ate Sandra ng sobrang gwapo at ubod ng yaman kaya hindi talaga maiiwasang may aali-aligi dito. Pero mula ngayon ay mababawasan na ang anumang alalahanin ni ate sa bagay na iyon dahil babakuran ko na ang asawa niya at sisiguraduhin kong hindi na ito titingin pa sa iba. Maalala ko lang kung gaano kasarap si Eros ay gusto ko nang gawing maintenance at nakahanda na akong magpalaspag. Mula sa pagpapantasya ay nabalik ako sa kasalukuyan nang tumunog ang saradura ng pinto. Agad ako nag-angat ng tingin papunta sa pintuan at pinanood itong bumukas. Wala sa sariling nakagat ko ang pang-ibabang labi nang bumungad sa akin ang bulto ni Eros. Thinking of the devil, and here he comes in his glory. Pareho sila ni Ate Sandra na basta-basta na lang pumapasok ng silid ko nang hindi ko makatok. Habang pinapasadahan ko ng tingin ng kakisigan ni Eros ay napagpasyahan kong panatilihing bukas palagi ang aking pintuan para sa kanya. At hindi lang naman iyon ang pwede niyang pasukin nang hindi ko makatok. How are you feeling? Tanong niya matapos ipinit pa sara ang pinto. Mutika na ako mapapikit dahil sa panunuot ng buo niyang boses sa kalamnan ko. Boses pa lang pero para na akong kinikiliti. Pinanood ko ang paghakbang niya palapit sa side ng kama kung saan ako nakaupo. Masakit pa rin. Sagot ko
Sa tanong niya habang hindi siya hinihiwalayan ng tingin. Bahagya siyang yumukod nang tuluyan siyang makalapit sa akin upang magpantay ang mga mukha namin. Napakurap-kurap ako nang idampi niya sa noo ko ang isa niyang palad na parang chinecheck ang temperature ko. Bigla ako nakaramdam ng pag-iinit. Ngayon pa lang yata ako lalagnatin dahil sa paglapat ng balat niya sa balat ko. Inunom mo ba yung gamot na pinadala ko? Tanong niya habang bumababa ang kanyang kamay sa leeg ko at tulad ng noo ko ay dinama rin niya ang bahaging iyon. Huwag mong ugaliin iyan. Baka hindi na kita isauli sa asawa mo. Nagbibiro kong wika. May naramdaman akong pagkadismaya na binawi niya ang kamay mula sa leeg ko. Hihilingin ko pa sanang ibaba niya pa ng konti. Matapang ko sinalubong ang matiin niyang mga titig. Gusto kong magpakalunod sa mapupungay niyang mga mata. Hindi ko mabasa kung anong tumatakbo sa isip niya dahil masyado akong distracted ng mga ito. Nagbago na ang paborito kong kulay. Mula sa pink ay ngayon gray na dahil yun ang kulay ng mga mata ni Eros. Abuhing mga mata na kapag tumititig sa akin ay nagdudulot ng kaaya-ayang pakiramdam sa puso ko at mabilis na kumonekta sa ibabaw ng puson ko. Sa mga mata niya ay nakikita ko ang sarili ko sa ibang liwanag na parabang ang ganda-ganda ko at naaaninag ko sa mga ito ang dating Rian na naniniwala sa fairy tales at happily ever after. May nakapa akong pamamanhit sa kasulok-sulukan ng puso ko kaya hindi ko natagalan ang titig niya at ako na yung unang nag-iwas ng tingin. Nagbibiro lang ako. Kahit sa sariling pandinig ko ay pilit na pilit ang saya sa boses ko. Nasaan pala si Ate Sandra? Pag-iiba ko ng usapan. Habang tumatagal ay nakakaramdam na ako ng pagkailang sa ilalim ng mga titig niya. Lalo na at may pakiramdam ako na kaya niyang basahin ang pinakatatago-tago kong mga sekreto. May mahalaga siyang inaasikaso. Formal niyang tugon. Bumalik ang tingin ko sa mukha niya at naabutan ko pa ang bahagyang pagtiim ng kanyang anyo bago siya tumuwid sa pagkakatayo. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng emosyong dumaan sa mukha niya na agad din namang nawala. Siguro, ang palaging walang oras na Ate Sandra sa kanya ang dahilan noon. O baka nakaramdam na siya ng pagsisisi sa nangyari sa amin. Lihim kong naikuyom ang kamao dahil kahit wala akong karapatan ay nandoon pa rin ang pagrerebelde sa loob ko dahil sa posibilidad na ganoon nga ang nararamdaman niya ngayon. Mas mahalaga pa kaysa sa'yo na asawa niya? Nakataas ang kilay kong tanong. Pinanood kong tumaas ang isa niyang palad at magaang pumatong sa ulo ko. Muli kong sinalubong ang mga mata niya habang hinihintay ang sunod niyang gagawin. Bumalik na sa pagiging blanco ang ekspresyon niya kaya hindi ko mabasa ang tumatakbo sa isip niya. Pareho na namin napag-usapan bilang mag-asawa ang mga priority namin sa buhay. Mahinahon niyang wika habang marahang pinapasadahan ng kamay niya ang buhok ko. Malinaw sa amin na may mga pagkakataon na may mga ilang bagay na kinakailangan naming unahin kaysa sa sarili namin at sa obligasyon namin bilang mag-asawa. Bahagyang tumaas ang kilay ko habang ninanamnam ang masarap na pakiramdam ng mga daliri niya sa ulo ko. At okay lang sa inyo ang ganun? Nababaghan kong tanong. Kaya siguro ang dali sa iyo magtaksel kay Ate Sandra dahil nakasanayan mo na. Panguhuli ko sa kanya. Kahit hindi akong asawa ay nakaramdam ako ng matinding galit sa isiping may ibang mga babae na nauna sa akin na kinahumalingan niya. Isang magaang tawa ang pinakawalan niya bago diretsang sumagot. Rest assured na ikaw pala ang babae ko simula nung ikasal ako sa pinsan mo. Huminto ang kamay niya sa ginagawa nitong paghaplos sa buhok ko at marahan itong hinila kaya napatingala ako sa kanya. Yumuko siya upang paglapitin muli ang mga mukha namin. Kakaibang excitement ang namuo sa loob ko sa unang pagdampi ng mainit niyang hininga sa mukha ko. At dahil doon ay kailangan mong panagutan ng ginising mong pananabik na matagal ko nang hindi naramdaman. May hina pero madiin niyang wika sa mismong tapat ng mukha ko. Marami akong pangangailangan na hindi na ibibigay ng asawa ko at lahat ng iyon ay pupunan mo. Halos magbanggaan na ang tungkay ng ilong namin dahil sa sobrang lapit. Bakit ko naman gagawin yun? Nangahamon kong tanong. Dahil sinabi ko. Hindi nagpapatinag niyang tugon. Sa pagkakataong iyon ay halos maglapat na ang aming mga labi.
Hindi ko alam kung sino ang unang tatawid sa kakarampot na distansyang meron kami. Wala pa man ay parang nalalasahan ko na ang pangakong sensasyon ng mapupulan niyang mga labi. Kaninang umaga ko lang napagsawa ang sarili sa mga halik niya pero kakatuwang namimiss ko na agad ang pakiramdam ng mainit niyang mga labi sa alinong parte ng katawan ko. Paano kung tumanggi ako? Paanas kong buwerta. Naramdaman ko ang paghigpit ng kapit niya sa buhok ko bago ko naramdaman ang paghalik niya sa labi ko. Yun pa nga lang ang ginawa niya pero nag-iba na ang ritmo ng hininga ko. Hindi mo ko tatanggihan. Pabulong niyang usal habang panakanakang kinikintala ng halik ang mga labi ko. Halata ang kumpiyansa niya sa sarili habang sinasabi ang mga katagang iyon. Kahit naman sino siguro ay hindi makakatanggi sa isang Eros Aldovino. At aminin ko man o hindi, ay may nararamdaman akong pag-aalala para sa sarili ko nang dahil doon. Mayabang po tayo sa part na yan, kuya. Nangaasar kong saad. Nahigit ko ang hininga ng sumilay ang isang simpatikong ngiti sa mga labi niya. Nakakatunaw na titig plus nakakakiliting ngiti equals rumurupo kong self-control. Ako na ang kusang kumabig sa batok niya upang tuluyang maglapat ang mga labi namin. Kaya mo ba? Paanas niyang tanong sa gitna ng pananalakay ng mga labi ko. Basta magalingan mo. Tugon ko. Mas gagalingan ko. Kasunod noon ay pawang nasasarapang ungol at halinghing ang naririnig sa buong silid. Tulad nga ng sinabi niya, naging worth it ang lahat ng sakit at pangangalay dahil sa kapalit naman ay walang kapantay na sarap. Kinabukasan ay para walang kababalaghang nangyari sa pagitan namin ni Eros. Nang dumulog ako sa hapagkainan para sa agahan. Sa sobrang pagod ko kagabi ay hindi ko na napansin kung kailan siya lumabas ng silid ko. Nagising na lang ako kanina na may panibagong pain reliever na nakahanda para sa akin. Nadatnan ko sa dining area sa Eros na mayroong kasabay sa agahan na lalaki na siguro ay kaedad ko at batay sa boss nito ay agad kong nahulaan na ito yung muntik nang makahuli sa amin kahapon. Agad akong inanyayahang maupo ni Eros at saluhan sila nung kasama niya. Renz, she's Rian. Pinsan ni Tita Sandra mo. Pakilala sa akin ni Eros dito. And Rian, he's Renz, panganay na anak ng kapatid ko. Hi Rian, ang ganda mo pala. Bati sa akin na Renz. Sa ngiti pa lang nito ay halatang mapaglaro ito sa babae. Umayos muna ako ng upo bago bumaling dito. Hello. Kanting bati ko at tinamisan ang pagkakangiti pero hindi ako nakapagpasalamat sa papuri nito dahil alam kong maganda ako. Ilang taon ka na? Ayokong binubola ako na mas bata pa sa akin kaya gusto ko malaman kung tama ba ang hula kung magkaedad kami. 25. Sagot nito. Nagtutraining ako under Tito Eros. Tumangutango lang ako bilang tugon. Pinalagpas ko na iyong sagot nito na hindi konektado sa tanong ko. Kahawig ito ni Eros kaya malakas din ang appeal nito pero mas type ko yung katulad ni Eros na may pagka-dangerous ang misteryosong aura. Iyong tipong kayang pagbuhulin ang laman loob ko at sa tindig pa lang ay alam na alam kong pangmatagalan sa kahit na anong labanan. Proven and tested ko na at hanggang ngayon iniinda ko pa ang ebidensya kaya hindi ko siya ipagpapalit kahit sa mas bata na mukhang mati ni Idol. Renz, mauna ka na mamaya sa opisina. Putol ni Eros sa pangiti-ngiti sa akin na si Renz. Pinakuusapin ako ni Tita Sandra mo na idaan si Rian sa Dome Square para makapag-shopping ng mga kakailanganin sa pagsisimula nito pagpasok sa bagong paaralan. Palihim akong sumulyap kay Eros dahil sa pagbanggit niya ng Dome Square dahil ito ang pinakasikat na shopping center para sa mga mayayaman at pawang mga sikat na brand ang mapagpipilian doon. Isa ito sa pinakamalaking shopping mall ng mga elite sa buong bansa. At pagmamayari na ito ni Eros bago pa man sila naikasal ni Ate Sandra. Ako na lang kaya maghahatid sa kanya, Tito. Question ni Renz. Pwede ko rin siyang samahang mamili. Natigilan ako sa pagsubo dahil sa narinig. Saglit na nagkasalubong ang mga mata namin ni Eros nang sumulyap ako sa gawin niya. Mas kailangan mo mag-focus sa opisina. Mariing tanggi niya kay Renz. Kung hindi niya yung ginawa ay ako mismo ang tatanggi. Hindi ako mahiling mag-shopping pero mas lalong hindi ko gusto na may kasama akong bago ko lang nakikilala. Higit sa lahat ay mas gusto kong kasama si Eros.
Pasimple akong yumuko upang walang makapansin sa pilyang ngiting sumilay sa mga labi ko habang iniisip ang mga posibleng mangyari habang magkasama kami. Pagkatapos ng agahan ay unang umalis si Renz upang pumunta ng opisina habang magkasama naman kami ni Eros papunta sa Dome Square. Habang nasa biyahe ay pareho kaming tahimik. Hindi ako mapakali dahil sa kalamigang bumabalot ngayon kay Eros. Parang bumalik siya bigla sa dati niyang disposisyon na walang pakialam sa paligid. Ibang-iba siya sa Eros na halos magdamag kong kaulayaw sa kama. Ganito na siya pagkatapos ng agahan kaya iniisip ko kung anong posibleng dahilan ng bigla niyang panlalamig. Imposible namang nagsawa na agad siya sa akin. Lihim ako nagngingit-ngit sa ipinapakita niyang kawalan ng interes na makipag-usap sa akin kahit na kami lang iyong nandito sa loob ng sakyan niya. Maliban sa driver na siyang nagmamaneho. Tutok na tutok siya sa hawak niyang cellphone at ni hindi man lang niya ako tinatapunan ng tingin simula nang lumulan ako sa sasakyan. Sayang lang pala ang pag-aayos ko at pagpili ng sexy na isusuot gayong mas interesado pa sa hawak niyang cellphone yung taong dahilan ng pagpapaganda ko. Gusto ko magdabog pero ayoko magmukhang isip bata sa paningin niya kaya mas pinili kong sarilinin ang pagkairita. Wala kaming imikan hanggang sa dumating kami sa pakay namin lugar. Kung magdadmahan kami ngayon ay parang walang nangyaring umulan sa pagitan naming dalawa. Good morning, Sir Eros. Magalang na bati ng mga nadat na naming staff sa isa sa mga shop na nandito sa Dome Square. Pawang mga may pangalan at mamahaling box ang nakikita kong nakadisplay at iba't ibang estilo at laki. Hindi ko kailangan ng bag. Malakas kong pahayag. Sa lakas ng boses ko ay naagaw ko ang pansin ng ilang mga staff at mga namimili. Mainit ang ulo ko kaya wala akong pakialam kung anong masasabi nila sa pinapakita kong attitude. Kailangan mo ng bag para sa mga gamit mo sa eskwela. Hindi nagpapatinag sa pag-iinarte kong wika ni Eros. Meron na akong bag. Tugon ko. Bakit pa ako bibili? Paismid kong pinasadahan ng tingin ang nasa malapit na mga display. Nakakahiya naman pumasok sa paaralan na sobrang mahal ng bag pero yung grades ay ang kailangan lang ng gobyerno ang kinaya. Hindi ako matalino. Aminado ako sa part na iyon kaya hanggat maaari ay yung practical na bag na pwedeng lagyan ng sangkatarbang notes ang ginagamit ko. Shoes? Tanong sa akin na Eros. May dala akong shoes. Pahinamad kong sagot. Alam ko mag-aaral ako pagkarating ko rito sa syudad kaya nagdala ako ng mga gamit. Hindi lang naman kalandian ang alam ko. Baka gusto mo ng bago. Giit niya. Perahin mo na lang yan. Balo wala akong sagot. Aksayan niyo masyado sa pera. Biglang sumagi sa isip ko ang madrasta ko na kung magwaldas ng pera sa pag-shopping ay aakalain mong pinaghirapan niya. So, ano pala mga kailangan mong bilhin kung ganun? Halata sa boss na Eros na paikli na ng paikli ang pasensya niya sa akin. Bikinis. Walang gatol kong sagot. Gusto kong pumunta sa sikat na beaches nyo rito habang hindi pa nagsisimula ang pasukan. Can you prioritize what's more important? Halata sa pagsasalubong ng mga kilay niya ang disgusto sa sagot ko. Importante naman talaga yun. Giit ko. Alam nga naman maghuhubad ako habang nagbe-beach. Bahagyang pumasada sa katawan ko ang matiim niyang mga titig bago pabuntong hiningang napasuklay ng buhok. Wala ka bang kulang sa mga gamit mo sa eskwela? Nagpipigil sa inis niyang tanong. Kumpleto ng lahat ng mga gamit ko. Nakasimangot kong sagot. Tinatanong-tanong mo ako kung anong kailangan ko, tapos ngayon kontra ka ng kontra. Bubulong-bulong kong dugtong. Wala na akong pakialam kung nagmumukha akong bratinela habang nakikipagtalo kay Eros. Una na ako nayayamot sa hindi niya pamamansin sa akin kanina pa tapos ngayon ay paladesisyon pa siya sa kung anong gusto kong bilhin. Okay. Sumusuko niyang pahayag. Let's get you some bikinis. Nagtatagis ang mga ngipin niyang dugtong at nagpatiunan na sa paglabas ng shop. Hindi ko pinigyang pansin ang tingin ng mga nandoong stops at taas noon na akong sumunod kay Eros. Alam kong kilala nila sa Eros pero hindi naman nila ako kilala kaya hindi ko na pinag-aksayahan ng oras ang mapanghusga nilang mga tingin. Tsak naluluwa ang mga mata nila at bubula ang kanilang mga bibig pag malaman nila ang tunay na namamagitan sa amin na may-ari nitong mall na pinagtatrabahuhan nila. Bilang may-ari ay hindi nakapagtatakang alam ni Eros ang bawat shops na nandito sa buong mall.
Nakasunod lang ako sa kanya habang binabati siya ng bawat trabahanteng nadadaanan o nakakasalubong namin. Tangang formal na tango ang tugon niya sa bawat bumabati sa kanya. Ilang sandali pa at papasok na kami sa isang shop ng mga pambabaeng kasuotan. Agad niyang tinanggihan ang isang staff na nag-offer ng assistance. Pumili ka na ng gusto mo. Baling niya sa akin matapos magsipag-alisa ng mga staff ng shop. Hahayaan lang nila tayo rito? Tanong ko habang sinusundan ng tingin ang papalayong mga staff. Mas gusto mo ba yung may sumusunod-sunod sa'yo habang namimili? Nakakiling ang ulo niyang tanong. Mas kailangan ko na mag-a-assist sa akin habang nagsusukat. Pilya kong sagot. Bahagi akong tumingkayad upang ilapit ang bibig ko sa tenga niya at bumulong. Patulong mamaya sa paghuhubad ng party ko. Mapang-akit kong kinagat ang pang-ibabang labi bago ko siya tinalikuran. Nakailang hakbang lang ako nang maramdaman ang presensya niya sa likuran ko. Napasingap ako nang pumaikot sa bawang ko ang isa niyang braso at agad na lumapat sa tiyan ko ang malapad niyang kamay upang kabigin ako na pasandal sa kanyang katawan. Nasa pagitan kami na nagtataas ang display rack ng mga damit kaya natatago kami mula sa mga napapadaang shoppers sa labas ng mall. Maya-maya ay nahagip ng pandinig ko ang tunog ng takong ng sapatos na papalapit sa kinaroroonan namin. Eros, you're here. Nalaki ang mga mata ko nang makilala ang boses ng mommy ni Ate Sandra na si Tita Lara. Sa lahat ng mga tita ko ay ito, yung parang may lihim na galit sa akin. Kahit hindi kami nagpapansinan na ilang beses ko itong nahuling masama ang tingin sa akin. Kaya nga siguro hindi kami close ni Ate Sandra dahil sa mommy nito na allergic yata sa akin. Tapos ngayon ay mutikan pa akong nahuling may ginagawang milagro kasama ang manugang niya. Sinasamahan ko po si Rian na mamili ng mga gamit niya. Formal na sagot ni Eros. Si Rian? Gulat na tanong ni Tita Lara. Basta na lang ako ng hablot ng mga nakadisplay na damit bago umayos ng tayo upang harapin si Tita Lara na nasa kabilang side ng rack. Hello po, Tita. Napipilitan kong bati rito. Hindi nakaligtas sa paningin ko yung ginawa niyang pag-ismit bago ako binigyan ng ngiting mas plastic pa sa Tupperware. Rian! Usal nito at pinasadahan ang tingin ng mukha ko. Pause to pause ka yata. Wala ba nag-a-assist sa'yo habang pumipili? Umikot sa shop ang tingin nito na parang may hinahanap. Kaya ko naman po. Maagap kong sagot. Ayoko magtaka siya kung bakit walang stop sa paligid. Mommy, nasabi na ba sa inyo ni Sandra yung tungkol sa bago niyong shop? Bigla ay pag-iiba ng usapan ni Eros. Napakaswabe ng ginawa niyang pagkuha sa atensyon ni Tita dahil agad nang islap ang mga mata nito at nawala sa akin ang atensyon. Naikwento nga niya sa akin. Masayang tugon ni Tita. Iglap lang ay na kay Eros na ang buong pansin nito habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa bagong achievement ni Ate Sandra habang ako naman ay napipilitang mamili ng mga damit at pangangatawanan ang pagsushopping. Pagkatapos ilagay ng isang staff yung mga napili ko sa shopping bag ay nagyaya si Eros na pumunta at magmerienda sa kainang nandito rin sa loob ng mall. Automatic na pala na pag may-ari ng mall ang kasamang mamili ay hindi na pinagbabayad. Sana pala'y dinagdagan ko yung mga napili ko para worth it. Habang nagmamerienda kami ay sila ni Eros at Tita Lara lang yung nag-uusap habang tahimik ako nakaupo sa tabi nila at inuupakan yung in-order namin. Hindi rin naman nagtagal pa si Tita Lara dahil may dadaluhan pa itong meeting. Kahit na noong nagpaalam na ito ay kapansin-pansin ang kawalan nito ng amor sa akin. Alam mo, feeling ko may lihim na galit sa akin si Tita Lara. Hindi nakatiis kong sabi kay Eros nang kaming dalawa na lang. Ayaw niya siguro sa pagiging sutil mo. Tugon ni Eros. Lalong aayaw sa'yo yun pag nalaman niya ang tungkol sa atin. Bakit parang baliwala lang sa'yo? Sumbat ko. Mother-in-law mo iyon. Remember? Ikaw ang dapat na mas mabahala na baka masira ang relasyon mo sa pamilya ng asawa mo. Sa tingin mo, kung may pakialam ako doon ay magpapatukso ko sa'yo? Nakataas ang kilay niyang tanong. Kung sa bagay, kahit siguro gaano kalaki magiging kasalanan mo kay Ate Sandra, ay hindi kanya kayang sumbatan. Lalo na ng pamilya niya. Nakapangalumbaba akong wika. Mas kaya pa nga siguro nila akong itakwil bilang kamag-anak kaysa sa'yo. Dismayado kong dugtong. Kapag itinakwil ka nila, isakan ka nalang sumama. Balawala niyang sabi. Bakit, ibabahin mo na ako?
Nakangisi kong tanong. Mataman siyang tumingin sa akin pero hindi na nag-abalang sagutin ang tanong ko. Kung wala ka nang bibilhin pa, uuwi na tayo. Pag-iiba niya sa usapan, napaingos ako nang dumako ang tingin ko sa mga napipilitan kong bilhin kanina dahil sa biglaang pagsulpot ni Tita Lara. Di ko naman talaga kailangan ng mga ito pero napasubo akong bilhin upang hindi ito magduda. Yung bikini na una kong planong bilhin ay siya pang hindi ko nabili. Si Eros na nagbitbit ng mga binili ko pagkalabas namin ng kainan. Pakiramdam ko special ako dahil yung mismong may-ari ng mall ang taga-bitbit ko. Napahinto ako kasama siya nang sinalubong kami ng isang staff ng mall na may bitbit na ilang shopping bag. Sir Eros, ito na po yung pinag-uutos niyo. Wika nito sabay abot ng daladalang shopping bags kay Eros. Nang umalis na yung staff ay inabot naman sa akin ni Eros ang mga ito. Nagtataka man ay tinanggap ko ang mga ito at sinilip kung ano ang laman. Wala sa sarili ko napangiti na makita mga paras ng bikini ang laman ng bawat bag. Isa lang naman sana ang bala kong bilhin pero masyadong generous itong sa Eros at pinakyaw yata lahat ng style. Papalitan natin kung hindi mo gusto yung kulay. Hindi naman ako masalan sa kulay. Nakangiti kong sabi, salamat sa libre. Magsabi ka lang kung saan beach mo gusto magpunta. Saan niya? Sasamahan mo ba ako? Nakataas ang kilay kong tanong. Inilipat ko sa isang kamay ang hawak ng mga shopping bags upang malaya yung isa ko pang kamay. Total ay magaan lang naman ang mga ito. Kung gusto mo. Kibit balikat niyang sagot. Gustong gusto ko. Excited kong tugon at kumapit pa sa braso niya. Pareho kaming natigilan ng mapagtanto ang inakto ko habang nasa publikong lugar kami. Parang walang nangyaring kumalas ako sa kanya upang hindi mabigyan ng kulay ng mga matang nakatingin yung aksyon ko. Ganito pala pag may tinatago, konting kibot, ay ikaw na mismo ang mapapa-overthink kung tama ba ang ginawa mo o mabibigyan ba ito ng kahulugan ng ibang tao. Hindi ba usong CCTV dito sa mall mo? Bigla kong usisa na maalala ang ginawa niya kanina sa akin doon sa isang shop. Huwag kang mag-alala. Sa ulo ko lahat ng blind spots ng mga CCTV cameras sa buong lugar. Sagot niya. Hindi ko naman hahayaang may ibang makakita sa iyo habang pinapaligaya ko. Pabulong niyang dugtong. Bahagyan niyang inilapit ang bibig sa tenga ko kaya tumatama ang mainit niyang hininga sa gilid ng mukha ko. Saglit lang ang paglalapit naming iyon pero yung epekto sa katawan ko ay halos ikinaungol ko na. Resulta siguro ng pagkabitin ko kanina kaya masyado ang sensitibo sa kaunting paglalapit namin. Ako lang yata yung apektado dahil nanatiling kalmado at expressionless ang mukha niya na parang walang nangyari ulit at agad siya nagsimulang maglakad. Lugi yata ako sa lagay na ito. Ako na nga yung binitin kanina tapos ako pa ngayon yung apektadong-apektado sa simple niyang mga galawan. Kuya Eros, tawag ko sa kanya na may biglang kapilihang pumasok sa utak ko. Medyo lumawak na ang agwat namin at napalayo na siya sa akin dahil tumigil kasi ako saglit sa paglalakad upang pakalmahin ang sarili. Kinakailangan ko munang itatak sa utak ko na maraming tao sa paligid kaya bawal kong dakmain na lang bigla sa Eros. Nang marinig ang pagtawag ko ay agad namang huminto si Eros sa paglalakad at hinintay akong makalapit sa kanya. Manood tayo ng sine? Bigla akong yaya sa kanya. We have a theater room at home. Kunot noon niyang tugon. Mas exciting pag marami makakasama. Giit ko. Hindi ba't mas may thrill pag sa loob ng sinehan tayo? Madilim doon at malamig. Makahulugan kong dugtong. Pasimple kong nilangkapan ang pangaakit yung boses ko. You're dirty little mix. Mahina niyang usal. I can be dirtier for you. Malambing kong sagot. Let's get dirty, kuya. Nakita ko ang pagtiim ng bagang niya bago niya ako hinawakan sa kamay at hinila. Malalaki ang mga hakbang na tinalunto namin ang direksyon papuntang emergency exit ng mall. Teka, saan tayo pupunta? Tanong ko habang pilit na umaagapay sa malalaki niyang hakbang. Hindi ba tayo manunood ng sine? Manunood tayo, pero hindi tayo dadaan sa entrance. Sagot niya. Sa sinabi niya ay nadagdagan lalo ang pananabik na kanina ko pa nararamdaman. Mararanasan ko na yatang paungulin sa loob ng sinihan. Ilang pasilyo ang nilikuan namin bago kami pumasok sa isang pintuan. May nakabantay roon at nang mapagsino si Eros ay agad itong bumati.
Medyo madilim kaya hindi ko malinaw na nakikita ang itsura nito at hindi ko rin gaanong naririnig ang sinabi dito ni Eros dahil malakas yung tunog na nanggagaling sa nagsisimula ng palabas na naabutan namin. Ang lawak ng buong lugar at marami-rami din iyong mga namamataan kong mga nanonood. Madilim kaya tanging mga bulto ng mga ito ang natatanaw ko at hindi ko naaaninag ang itsura nila. Halos okupado lahat ng mga upuang nasa unahan pero meron ding mga naupo sa bandang hulihan. Inikot ko ang mga mata sa paligid upang makahanap ng pwesto pero hindi pa man ako nakakapili ay muli akong hinila ni Eros. Tanging yung ilaw na nanggagaling sa malaking screen ang nagsisilbing liwanag ng buong lugar kaya masasabi kong madilim talaga. Sa mga ganitong pagkakataon talaga, masasabi ko na pag mas madilim, may exciting. Habang hila-hila ko ni Eros ay nilingon ko pa ang pinanggalingan namin at baka nakasunod sa amin ang tingin nung nagbabantay doon pero hindi ko na maaninag ang kinaroroonan nito. Kaya sigurado ding hindi na kami nito natatanaw. Hindi naman siguro ito magsusumbong kay Ate Sandra na may ibang kasamang asawa nitong nanonood ng sine.